Lumipas pa ang ilang araw at naging mabuti na ang pakiramdam ko pag uwi ko ng bahay galing sa school ay naabutan kong nagkukwentuhan si mama at mamita sa sala parang hindi sila nauubusan ng pinagkukwentuhan. Nandito na po ako. Humalik ako kay mama. Tamang-tama ang dating mo iha. Tumawag ang anak ko nasa airport na siya. Mamaya lang nandito na siya. Masayang sabi sa akin ni mamita. Ngumiti rin ako. Sige po magbibihis muna ako. Wala pa si Ruby ay nako hanggang ngayon hindi ko pa rin siya mapakilala kay mama. Sabi ko sa sarili ko hindi ko kasi matsyempuhan. Kung hindi kasi siya tulog ay wala naman siya. Pagtapos kong magbihis ay bumaba na rin ako at nagmeryenda. Nasa kusina kaming lahat nang may nagdoorbell si mamita na ang nagtungo sa main door para tignan. Anak, masayang sigaw ni mamita. Napalingon naman kami ni mama. Nandyan na ang anak niya. Bulong ni mama. Nakatingin lang din ako. Masayang masaya si mamitang bumalik ng kusina. Nandito na siya. Hali kayo. Pakikilala ko kayo. Masayang masayang sabi ni mamita. Tumayo naman kami ni mama at nagtungo sa sala. Doon nga nakatayo ang isang lalaki matangkad, malaki ang katawan at totoo naman na gwapo siya. Pero hindi maalis sa pakiramdam ko ang takot. Hindi ko alam pero parang natatakot ako. Nagpakilala kami ni mama at nakipagkamay sa kanya. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakapansin pero ang lagkit ng mga tinginan niya sakin. Hindi na muna namin sila inabala ng anak niya kaya umakyat muna kami ni mama sa kwarto. Naupo ako sa gilid ng kama ko. Anak, baka bukas lumuwas na rin ako. Mukhang okay ka naman. Nakakahiya naman na magstay pa ako dito. Sabi sa akin ni mama, wag muna sa weekend ka na umuwi. Sabay tayo. Sabi ko sa kanya. Wala naman kaming pasok next week kaya uuwi muna ako sa atin. Sabi ko pa sa kanya at nag-isip sandali si mama. Sige, di muna ako uuwi. Sabay na tayo, sagot ni mama sakin. Isa pa ma, hindi ko pa napapakilala sa'yo si Ruby. Sabi ko pa, umupo rin si mama sa gilid ng kama katabi ko. Sinong Ruby anak? Nagtataka nitong tanong. Si Ruby. Yung roommate ko siya yung natutulog dyan sa kabilang kama. Sabi ko sabay turo sa kama ni Ruby, hindi ko kasi siya matsyempuhan. Kung hindi kasi tulog ay lagi naman siyang wala tulad ngayon. Paliwanag ko pa. Kitang-kita ko ang pagtataka sa mukha ni mama. Anak, wala ka daw roommate, sabi ni Marisa. Kaya nga nagtataka ako sa'yo, sabi mo may natutulog dyan sa kabilang kama. Ako naman ngayon nang napakunot ang noo. Anong wala meron si Ruby multo? Sabi ko lagi lang siyang wala. Isa pa ma, parang may galit yang si mamita dun kay Ruby. Isipin mo ako binigyan ng pasalubong pero si Ruby hindi. Paliwanag ko kay mama. Hinaplos ni mama ang mukha ko. Wala anak, baka masyado kang na-stress sa pag-aaral mo. Mabuti nga na dun ka muna sa bahay habang walang pasok. Paliwanag ni mama. Meron nga ma. Tignan mo ang mga gamit niya. Sabi ko at tumayo ako. Pinuntahan ko ang pwesto ni Ruby at binuksan ang cabinet niya pero wala ngang laman, pati ang drawer niya ay wala ring laman. Ian o baba panong, para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita kong walang laman lahat. Anak, wala kang roommate, ngayon mo lang kasi naranasan mamuhay mag-isa kaya siguro nalulumbay ka? Sabi ni mama na nasa likuran ko na. Hindi ma, meron. Talaga, pilit kong sabi, gusto kong umiyak ng mga oras na yon. Nababaliw na ba ako? Tanong ko sa sarili ko, sas, anak, wag mong isipin yan, ano ka ba, yung mga bata nga may mga imaginary friend eh. Sabi pa ni mama, pero hindi na ako bata. Tuluyan ng palm attack ang luha ko. Ay nalalayan ako ni mama pabalik sa kama ko. Hindi ko na maintindihan ang mga nangyayari. Sigurado ako na may Ruby akong roommate. Kinagabihan nun ay sabay-sabay kaming naghapunan nila mamita at ng anak niya at naiirita ako sa mga tingin ng anak ni mamita. Hindi ako komportable sa kanya nang matapos maghapunan ay niyaya ko na si mama sa kwarto. Maaga kaming nagpahinga dahil may pasok pa ako kinabukasan. Pinatay na ni mama ang ilaw at nahiga na sa tabi ko. Hindi pa rin maalis sa isip ko si Ruby. Sa kalagitnaan ng kahimbingan ko ay may naramdaman akong humahaplos sa buhok ko. Ginalaw-galaw ko muna ang ulo ko pero patuloy pa rin ang humahaplos sa buhok ko. Pupungas pangas akong nagmulat ng mga mata pero hindi ako makasigaw sa sobrang takot at gulat, dahil pagdilat ko ay nasa harapan ko ang babaeng walang mukha. Halos isang dangkal lamang ang pagitan ng mukha naming dalawa, wala siyang mata pero nakita kong tumutulo ang luha niya. Tulungan mo ako, Sheng. Umalangaw ang boses niya sa loob ng kwarto. Halos mapatid ang litid ko sa lakas ng sigaw ko, anak, Sheila anak. Niyug-yug-yug ako ni mama at pagdilat ko ay wala na doon ang babae.
Mama, umiyak kong sabi, anak bakit, binabangungot ka ba? Tumango ako. Sa kanya dahil hindi ako makapagsalita nanginginig pa ang buong katawan ko, hinimas-himas ni mama ang likod ko. Gusto mo ng tubig anak? Tanong ni mama. Umiling ako dahil ayaw kong umalis siya sa gilid ng mata ko ay may naaninag akong babaeng nakaupo sa gilid ng kama ni Ruby. Ang lakas ng tibok ng puso ko halos hindi ko na rin maintindihan ang sinasabi ni mama. Hindi ako kumikilos, nakafocus lang ako sa babae. Naaninag ko na unti-unti siyang tumatayo. Papalapit siya sa akin na parang nakalutang sa lupa. Pegal na pegal ang hininga ko habang unti-unti siyang lumalapit. Siyang anak, nagulat ako sa pagtapik ni mama sa pisngi ko, kasabay nun ay parang usok na sumama sa hangin ang babae. Iyam-akap ako kay mama, huwag kang aalis ma, dito ka lang. Iyam-akap din sakin si mama, ano bang nangyayari sa'yo anak? Humiga kaming magkayakap, halos ayaw ko siyang bitiwan, nangangatok pa rin ang katawan ko. Kinabukasan ay hindi na naman ako nakapasok. Paggising ko ay wala na si mama sa tabi ko. Kinusat ko ang mga mata ko. Naalala ko na naman ang nangyari kagabi kaya halos madapa-dapa akong bumangon at tumakbo palabas ng pinto. Muntik ko pang mabunggo si mama na nooy papasok din sa kwarto. O dahan-dahan lang anak, baka madulas ka eh. Sabi nito sakin, halika na. Mabuti gising ka na, gigisingin pa lang sana kita mag-almusal na tayo. Sabi pa ni mama, sabay na kaming bumaba. Sabay-sabay ulit kaming kumain nila mamita. Siyang magpapasama sana ako sa mama mo mamaya, mag-grocery lang kami. Nakangiting sabi ni mamita, gusto ko sanang itanong kung bakit hindi yung anak niya ang isama niya para makapag-bonding din sila, pero may jet lag pa kasi itong binata ko eh. Sabi pa niya. Ngumiti ako at tumango, gusto ko sanang sumama kaso maboboring lang ako at siguradong mapapagod kakaikot nila mama sa mall. Hindi kasi ako mahilig maglibot-libot o yung tinatawag nilang unwind at window shopping. Mas gusto kong nakakulong sa kwarto at magbasa-basa ng mga books. Pagtapos ng almusal ay nag-ayos na si mama para sa lakad nila ni mamita. Ayaw mo ba talagang sumama, Sheng? Tanong pa sa akin ni mama. Dito na lang ako, maingat kayo at bilasin nyo lang ha, at wag mo rin kalimutan pasalubong ko. Bilin ko pa kay mama. Humalik na muna ako sa kanya bago siya lumabas ng kwarto. Ako naman ay naghanda ng pwede kong basahing books. Ang dami ko ng absent, baka mapag-alitan na ako. Isip-isip ko pa halos kalahating oras na mula nang makaalis sila mama ay may kumatok sa pinto. Tok 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 tok. Kinabahan ako. Alam kong wala si mamita at mama. Sino yan? Tanong ko. Ako to si Dave, pwede bang pumasok? Narinig kong tanong ng anak ni mamita. Nagdadalawang isip ako dahil wala akong ibang kasama doon. May ibibigay lang sana ako. Narinig ko pang sabi niya, kahit natatakot ako ay binuksan ko. Nakita ko siyang nakatayo doon at may hawak na paper bag. Ito o mga pasalubong ko, sabi nito at iniabot sa akin ang hawak niyang. Ngumiti ako. Thank you po. Sabi ko, napakamot siya sa ulo. May pupa talaga. Nagkatawanan kami, parang biglang nawala ang agam-agam sa dibdib ko. Nagpaalam na rin siya na bababa na. Pumasok na ako at tinignan ang mga pasalubong niya. To be continued. Please subscribe, share and like. Comment is really appreciated.